i-record na. Sa host daw eh. Kailangan daw i-allow ng host. Recording in progress. Ulit. Ulitin natin. Ayan. Hello everyone! Welcome po sa ating TGPM Saturday Weekly Devotion. Ayan, nandito pa rin po tayo sa series na New Heart, New Beginning. Ayan. So, ito po yung talagang grabe. Grabe po yung panalangin ko talaga. Sabi ko, Lord, ano pong i-share ko? And sinabi niya mismo sa akin, yung verse, grabe po talaga si Lord mangusap. Talagang pag hiningi natin at ipinanalangin natin, ibibigay niya talaga. Okay? So, although ang sinabi niya sa akin that time is Matthew. Sabi niya, Matthew. Kasi, nagsimula po ulit ako sa umpisa like Genesis. So, natapos ko na po yung Genesis and Exodus. Tapos nga po, sabi ko, Lord, so anong ipipreach ko ngayon? So, sabi niya, jump into Matthew. So, that day, I think that's Wednesday, jump into Matthew. Tapos sabi niya, start with Matthew 15. So yun, and then nadaanan ko po ito. So kaya ang verse po natin for tonight is Matthew 16 verses 24 to 26. So NLT version po ang aking gamit. So ngayon, and then meron po tayong sinabi ni Lord na connecting verse. Ayan. So sa 2 Corinthians 5:17. So basahin po natin yo. Matthew 16 verses 24 to 26. Sabi po dito, then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Tapos yung isa pong verse na sinabi din sa akin ni Lord is 2 Corinthians 5:17. Sabi po dito, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. And then, sige, alamin po muna natin yung context nito. No? So, mas maganda kasi, balikan natin yung verses bago po ayon. No? So, yung Matthew, yung verses before nung 24 to 26. So, ito po yun. So, ang context po nito, ayan. So, okay. So, si Jesus with the disciples, nagtanong siya. Diba? I'm sorry. Sinabi niya yung dahil alam naman niya, 'di ba, na mamamatay siya para sa sangkatauhan para ma-save nga po tayong lahat, no. So, binabahagi na 'yun sa mga disciples, no. So, ang sabi niya, from then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed. Of the religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead. But Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things. Heaven forbid, Lord, he said. This will never happen to you. Kumbaga sinabi niya na mamamatay siya, tapos he will rose again. Tapos parang hindi nag-agree si Peter. Sabi niya, never, it will never happen to you, Jesus. Tapos sabi ni Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. You're a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. So, i-take note po natin tong sinabi na to. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Then yun na po yung verse. Then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Diba lagi po natin yan naririnig? If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world, but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? For the Son of Man will come with his angels in the glory of his Father,
and will judge all people according to their deeds. And I tell you the truth, some standing here right now will not die before they see the Son of Man coming in His kingdom. And dito rin po, doon sa 2 Corinthians, no? Okay. So, ang sabi naman po dito, yung sa connecting verse, no? Ang sinasabi naman dito ni Paul, no? Doon sa letter niya, na tayo ay God's ambassador. Tingnan nyo po, same na same, yung pinopoint out dito. Nagulat nga rin po ako. Tingnan nyo po, sa verse 16. Dito tayo magsimula sa verse 14. Sabi dito, since we believe, ito po, since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. Ito po, take note nyo po yung verse 16. Sabi dito, so we have stopped evaluating others from a human point of view. Di ba nabanggit din po yan kanina dito sa Matthew? Di ba? You are seeing things merely from a human point of view. Nagulat po ako dyan. Sabi ko, wow, grabe no? Same na same. How differently we know Him. This means that anyone who belongs to Christ, ayun na po yung verse natin, has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. So ngayon, pag titingnan po natin no, yung connecting verses, ayan, yung binanggit ko po kanina, ang pino-point out po dito is, wag nating tingnan ang mga bagay-bagay sa ating human point of view. Diba? Kung ano yung nakikita mo lang, kung ano lang yung nararamdaman mo, wag daw pong sa ganun. Ngayon, paano? So, ano gagawin natin? Mga tao nga tayo. Diba? So, may fleshly desires. Ang dami pang nangyayari ngayon. Diba? Parang ikaw, syempre, sabi nga nila, kung ano yung ipinapasok mo din sa utak mo, yun yung nagiging thoughts mo, hanggang maging put into action mo. Yun talaga ang gagawin mo. Kasi siya, di ba? You are what you eat. Di ba nga? You are what you eat. So kung ano pinapasok natin, yun ang nagiging thoughts, yun ang nagiging actions, and later on, ay nakakatakot, baka ito yung ating maging destiny. So ang pinapoint out dito, dapat hindi tayo sa human point of view. Di ba? Kaya inano siya ni Jesus Sabi, get away from me, Satan. Si Satan yun, yung nagsasalita. Ginamit niya si Peter that time. Di ba kasi sabi ni Peter noon, hindi yan mangyayari sa'yo. Kaso, yun nga yung kailangang mangyari Para may-save niya yung buong mundo. So, ibig sabihin, si Satan talaga yun, na ayaw niyang mangyari yun. Di ba? Dahil nga, meron tayo nun sa isip, at na-put into words siya, yun lang naman yung may power, yun lang naman nagkaka-power si Satan. Di ba? Kapag na-put into words. Tapos alam niya na yun talaga yung weakness mo. Alam naman natin, di ba, yung character din ni Peter, medyo parang bida-bida siya lagi, di ba? Sa mga disciples, di ba, pag may parang laging gusto niya i-protect si Lord, yung mga ganon. Si Jesus Christ, pag may mga crowd, di ba, parang ayaw niya lagi na-expose si Lord. So, parang ganyan, lagi siya yung nauuna, lagi siya yung bida-bida talaga. Ganyan yung character niya, di ba? Pero yun is coming in from his human will. Human point of view yun. Tapos yun nga, sinabi din, naulit din. Di ba sabi nga, pag sa Bible, pag nauulit ang mga salita, ibig sabihin napaka-importante nito. Napaka-importante nito. Diba? So, sabi dito yung sa verse 16 sa Corinthians, no? So we have stopped evaluating others from a human point of view. Kasi iba na yung pagkakakilala natin ngayon. So ngayon, ang tanong, paano tayo makakaalis o paano natin malalabanan yung fleshly desires, yung human thoughts, at hindi tayo magdidepend sa atin lang will? Paano mangyayari yon? So grabe no? Eto na.
Sinabi na rin ni Lord. Sabi niya sa Romans 12 verse 2. Anong sabi niya doon? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sinagot na ni Lord. Anong gagawin natin? Huwag tayo magpadala. 'Di ba? So kung anong nangyayari, anong naririnig mo, anong sitwasyon mo, hindi ko po alam kung ano po ang sitwasyon natin ngayon. Pero our situation now doesn't define all of us. Hindi po yan permanente. Kahit anong nangyayari sa atin, anong pinagdadaanan, anong problema. 'Di ba ang dami pong nangyayari ngayon sa mundo, specifically sa atin, sa Pilipinas. Kung talagang magpapadala ka sa lahat ng nababasa mo, lahat ng naririnig mo, lahat-lahat, ay, mawiwindang ka talaga. Baka maisip mo, may pag-asa pa ba? 'Di ba? Ano na kayang mangyayari? Tapos yun, it will affect you. Kapag yun yung una mong narinig sa umaga, yun una mong nabasa kasi cellphone agad ang hinawakan mo. 'Di ba? It will affect you. 'Di ba? Yung buong araw mo, parang hindi ka na makafocus. Kasi na ano ka ng fear. 'Di ba? Natatakot ka. Natatakot ka what lies ahead, anong mangyayari, paano na ako, ganto, may utang ako, marami akong utang, marami nang niningil, may tatawag na naman mamaya, may problem sa family, grabe yung boss ko, lahat-lahat. Doon ka na nag-focus. 'Di ba? Sige, makikimute na lang po. Pero ang sabi dito, do not conform to the pattern of this world. Kasi iba yung ano iba yung standard ng mundo eh. 'Di ba dito parang pasikatan, 'di ba? Makikita natin 'yan, 'di ba? Lahat po-post, 'di ba, sa social media. Pero ang tanong, yun ba talaga yung totoong nangyayari sa mga tao? What we are always posting sa social media is just kung ano yung maganda. Kasi we are trying to please people na okay tayo. 'Di ba? Pero pag tinanong mo, i-chat mo talaga, kumusta ka? Magugulat ka. 'Di ba? So hopeless scenario pala siya. 'Di ba? May mga ganito palang nangyayari. 'Di ba? So may mga suicidal thoughts pala siya. 'Di ba? Pero bakit nga nangyayari 'yon? Kasi we tend to focus kung ano yung what's happening right now. Na parang feeling natin it defines us. Pero hindi siya permanent. Temporary lang lahat 'yan. At sa dami na natin pinagdaanan sa buhay, masasabi mo talaga how faithful the Lord is. Kasi imagine yung lahat, ang tagal ng pandemic, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Standing strong. Nandito ka uma-attend nitong devotion. Kahit kanina ayaw mo, 'di ba? Napilitan ka. Or naglalaban na naman yung flesh mo na, a-attend ba ako? Or itutulog ko na lang ba 'to? Or manonood na lang ba ako ng Netflix or what? 'Di ba? Puwede ka namang kung saan-saan lang. 'Di ba? Kung ano-ano na lang gawin mo, kung ano-ano na lang gawin natin. Puwede naman ako magdahilan na puwede bang hindi na lang ako yung mag-preach tonight. Kasi, meron akong mga business partners na kakausapin, 'di ba? Medyo masakit kasi yung ulo ko, itutulog ko na lang or gagaya na lang ako sa iba kasi ano ngayon, Saturday night, mag-chill-chill na lang ako, 'di ba? Pero hindi, clear na clear dito, Huwag tayong gumaya, huwag nating, i-adapt kung ano yung standard ng mundo kasi ang standard ng Panginoon ay iba. At magagawa natin 'yon magagawa lang natin 'yon 'pag ni-renew natin ang ating mga utak. Kasi very ano 'yan, nakaka-ano talaga siya, ang term ko dito windang. May mga moments ba kayo na ganyan? 'Di ba yung parang kakakagising mo lang windang ka na. Hindi mo na alam ang gagawin. Sobrang apektado ka na. So yung buong araw mo, hindi mo na alam.
Hindi mo alam gagawin. 'Di ba? And at the end of the day, mag-a-assess ka na naman, "Anong nangyari sa araw ko?" Pero itong good news, kapag nag-renew ka daw ng mind, malalaman mo, mate-test and eto ha, then you will be able to test and approve kung ano ba talaga yung will ni Lord. So kanina, hindi na human point of view. So pag ni-renew mo na yung mind mo, malalaman mo kung ano ang will ni Lord para sa'yo. So that you will be guided, hindi ka windang, may direct instruction sa'yo. 'Di ba ang hirap kapag walang direct instruction? Kunwari, magda-drive ka towards a place na first time mo lang pupuntahan. 'Di ba? Tapos si Waze nagloko o si Google Map. Ang hirap. Kasi wala kang direction eh. Wala kang susundin. 'Di ba? Pero alam mo naman kung saan ka pupunta. So ngayon, paano natin marirenew naman? O next question. 'Di ba kanina ang question natin, so from a human point of view, paano? So sinagot ni Lord, sabi, kailangan daw renewal of our mind para malaman natin yung God's will. So yun na yung gagawin natin. Hindi na tayo manggagaling sa human point of view, pero malalaman na natin yung God's will. So paano naman yun? Oh, sinagot na rin niya. 'Di ba? Kasi tayo, sabi ko nga, standards natin, no? Hindi kasi natatapos naman dito ang buhay natin. Ako ganyan ako dati, ang ano ko sa buhay parang YOLO. Ano ba, walang bata-bata pa tayo, YOLO. You only live once. So gagawin ko na lahat. Pero hindi natatapos din ang buhay eh. Hindi natatapos ang buhay dito sa earth, no? We are spiritual beings. So ang sabi dito, we need the spiritual food of God's word to live and grow spiritually. So God's word. So bukod sa kinakain natin na, yung alam mo, pagkain talaga, prutas, gulay, yung daily na kinakain natin, we need spiritual food. Kasi apart from being a human being which needs nutrients, no, galing sa physical na pagkain, we are also an spiritual being. So we need spiritual food. Ano yun? That's God's word. Okay, that's God's word. So ngayon, sinagot na ni Lord. So paano natin malalaman ano yung will ni Lord? Joshua 1:7-8. 'Di ba sabi niya, be strong and very courageous. Kasi nga 'di ba lagi tayong may fear, ganyan, hindi natin alam ang mangyayari. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. So anong gagawin natin? Meditate on it day and night, pero may kasunod yun. Natatapos na, yung iba kasi natapos na dun eh. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. So babasahin natin and we'll meditate on the word and obey. And obey it. Which is mahahirap na part talaga. Okay? To really obey it. And sabi din sa Deuteronomy 4, verse 2, ito do not add to or subtract from these commands I am giving you. Just obey the commands of the Lord your God that I am giving you. Sabi, no? Super clear. Wala kang i-add. Wala kang babawasin. Kung anong nandun, sabi, do not deviate. Wala kang babaguhin. Kung anong nandyan, yun na. Meditate on it and obey it. Diba? Clear. Sobrang clear ng instruction, no? Pero yun nga, dahil nanglalaban, diba? Yung fleshly desires and all, nasa fallen earth tayo, ang hirap mag-obey. Kasi ganito siya eh. Ganito yung tipo na gusto eh, na mangyari, di ba? Yung from old way, which is talagang doon sa direction na yon, it's 180 degrees eh. It's a new way.
It's God's way. Complete turn around siya eh. Di ba ang hirap? Yung mga dati natin mga gusto sa buhay. Marami tayong gusto eh sa buhay, no? And then sabi, complete, wala kang babaguhin. Kung ano sinabi, yun susundin mo. Yun na siya. Di ba? Pero yun nga, nanglalaban ka. Nanglalaban tayo, no? Nanglalaban. So ngayon, that's it. That's change. Yan yung pinakamahirap eh. Pero inevitable. Kailangan talaga may pagbabago. Kailangan nating magbago. Diba? Kailangan nating magbago. We are work in progress. Diba? We are work in progress. And ang term dyan na ginagamit natin as Christians, you know it? It's sanctification. It's sanctification. Every day is a battle. Pero every day, we choose to follow Jesus. Yung mga old ways natin, unti-unti, babaguhin tayo. Ang meaning niya, ng sanctification, is to set apart for special use or purpose. To set apart. Diba sabi nga, do not conform with the patterns of this world. You are being set apart. Kaya huwag kang magtaka. Diba ibang-iba? Diba may mga ganito. Ako dati nawiwirduhan ako dyan eh. Kaya ayoko dati magsali ng Bible study. Parang, ay, ang weird. Diba parang, ay, ang seryoso naman ata ng mga tao dyan. Parang ayoko doon. Parang ang tahimik, dapat solemn. Eh ako dati, people pleaser. So, anong tawag dito? Party goer. Gusto ko loud noise, mga ganyan. So, pag i-invite ako sa Bible study, shucks, ang weird. Ayoko niyan, di ba? Pero ngayon, we're being set apart eh. Huwag kang magtaka. Di ba? Hindi talaga katulad nung ano yung nandyan sa mundo. Ibang-iba. Di ba? Sabi nga dito, to sanctify a person is to make him holy. Dati ako, laman ako ng bar. Inom dito. Hindi ko na alam kung paano ko nakakauwi ng bahay. Parang autopilot. Ganyan ako, magdadrive ako. Di ba? Oh. Di ba? Grabe, no? Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 16, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Di ba ang sakit? Imagine yung parang unti-unti kang binabalatan. Di ba? Kaya maraming tao ayaw magbasa ng Bible. Di ba? Kasi nakakatakot alamin yung katotohanan. Ganun ako before. Kaya ang sabi ko, ay, gawa lang naman yan ng tao. Tao lang din naman ang nag-ipon yan. So baka hindi totoo yung nandyan. Ganun talaga ang thinking ko dati. As in. Grabe, no? Don't lose heart. Diba, yung lahat ng pinagdadaanan natin, it's part of the journey of sanctification. Masakit siya, yes. Masakit siya. But it's all worth it. Yeah, we have to deny ourselves. Kailangan nating mag-sacrifice. Meron talagang mga kailangan mong bitawan. May mga bagay na kailangan na nating bitawan. Masakit. Yun yung kinagis na natin. Parang somehow it gives us pleasure. Diba? Parang fulfillment for temporarily. Diba? Pero hindi yun yung magpapapunta sa atin dun sa eternity. It doesn't make us holy. Eh hindi naman tayo makakapunta sa eternity kung hindi tayo dadaan ng sanctification. Hindi pwede doon ang hindi holy. Diba? Pero through Jesus Christ, by His grace, pwede tayong mabago. Through the sanctification process. Kaya okay lang yan. Diba kung nahihirapan ka ngayon, kasi proseso siya eh. It's not an instant. Hindi siya instant. Habang nandito tayo sa earth, patuloy tayong binabago. Every single day is a battle. Yeah, it's hard.
Pare-parehas lang naman tayo ng pinagdadaan. Diba? Pare-parehas tayo. Pero yun nga, don't lose heart. Binabago tayo every single day. And be excited about it. Diba? Parang diamond. Bago mo naman makita talaga yung kinang niya, ang dami niyang pinagdaanan. It will be subjected to a high temperature, 'di ba? Too much pressure para lumabas yung kinang niya. 'Di ba? Ganun ang pinagdadaanan ng isang diamante. So tayo, coming in from ganon, 'di ba? Talagang ang daming mga kasalanan, baggages and all, 'di ba? Mga immorality, jealousy, idolatry, lahat-lahat 'yan. Unti-unti yang matatagtag. Unti-unti yang babaguhin ni Lord sa atin every single day. Hanggang dumating ulit siya. Pero grabe yung grace talaga ng Panginoon. Grabe yung faithfulness niya. Na hindi siya titigil. Magpapadala siya ng mga tao. Alam mo, minsan painful din. Painful din. Super painful din naman sa kanya talaga eh. Na kailangan mangyari pa yun sa'yo eh. Pero kung yun lang ang paraan para mapabalikan niya, why not? Gagawin niya yun. Kasi He's a sovereign God. And He loves us so much na He will allow these things to happen para lang mapabalik ulit tayo sa Kanya. Diba? Kumbaga, isipin nyo, there are moments of our lives na ganun. Bakit kaya inallow to ni Lord? Diba? Parang bumabalik ulit tayo sa human point of view na, Lord, ano ba naman yan? Grabe ka naman. Human point of view yun. Pero, di ba nga, kung nare-renew natin yung mind, every single day, nagbabasa tayo ng God's Word, we obey it, we will eventually know that it's God's will for us. Yun talaga siya. Kailangang mangyari yan. Kailangang maganap yan. Diba sabi nga dito, to set apart for special use or purpose, which is our ultimate goal, diba, is to be with Him in eternity. So ngayon, ano ba yung mga kailangan para masunod natin ang Panginoon? Para malaman natin yung God's will. Kasi dyan ako talaga na-convict ni Lord. Pride. Dyan talaga. Alam mo yun? That's hard. Yung, di ba, ang dali lang naman, Lord, yes, you're my Lord and Savior. Pero it's such a big word. Lordship is such a big word. Lahat-lahat, full surrender ang ibig sabihin ng Lordship. Parang master and slave. You gave your life to your master. Ganun ang ibig sabihin ng Lordship. And ang laging kalaban yan is pride. During those moments na lagi natin pinipilit yung ating sariling ways, di ba? Yung gusto mong mangyari, may sarili kang plano. Di ba? Tama, ganyan tayo di ba? Tapos, gagawan mo ng paraan, ikaw talaga, yung feeling natin, everything can be controlled ng tayo mismo. That's pride. Ang lawak. Sobrang lawak ng pride. Kung siya kayang anuhin lahat. Pero siya talaga. Yung kalaban natin lahat. Pride talaga. And ako, ang tagal ko dyan. And even now, I'm still battling with that, no? Pero yun nga, by God's grace, natutulungan talaga tayo ng Panginoon, no? Every single day. Pride talaga eh. Yung ba sabi dito, yung first talaga, we need to humble ourselves down. Humility. This is what we need. Kasi imagine nyo, we are bought with a high price. Namatay ang Panginoon para sa atin, para ma-save tayo. Imagine that, no? Parang dito sa mundo, kung dito sa mundo mo yan pagbabasihan, parang may utang na loob ka sa isang tao, parang may utang ka na 1 million, tapos yung best friend mo,
binayaran mo na yung 1 million para lang hindi ka makulong, para hindi ka mapahamak kasi may mga death threat ka na and all. Kung ganun kaya ang gawin, 'di ba, sa'yo ng isang tao. 'Di ba yung human perspective na binayaran ko kaya yung utang mo 1 million. 'Di ba parang forever mo na siya dala-dala? 'Di ba? Kahit nabayaran mo na yung 1 million, it's still utang na loob. Pero imagine mo, what Jesus Christ has done for us. Even when we are still sinners, He died for us. We are bought for a high price, with a high price. Grabe, no? Grabe lang yung love niya for all of us. So bakit hindi natin kayang i-take down yung pride? I'm speaking to myself as well. Bakit hindi natin siya sundin? Bakit parang ang hirap-hirap sa ating sundin ang Panginoon? Ba't hindi tayo makapaglaan ng wala tayong Bible time? Ba't hindi natin mabasa yung Bible? Ba't hindi tayo magkaroon ng quiet time with Him? Ba't tayo hindi makapag-spend ng time sa Kanya? Ba't hindi natin masunod kung ano yung will niya? Sabi nga sa James 4, verse 6 to 8, and He gives grace generously. As the scriptures say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Ayaw niya talaga sa proud. Let's humble ourselves down. Kasi that's where repentance comes eh. Kapag talagang tayo, we humble ourselves down, we kneel down to the Lord. Lord, hindi ko to kaya. Lord, hindi to talaga kaya. It's only by your grace, Lord, that I will be saved. Ikaw lang talaga, Lord, ang makakatulong sa atin. Lumapit tayo sa Kanya. At yayapusin na tayo pabalik with open arms. Thank you, Lord, for your grace. Grabe, no? Imagine nyo yung sakit na yun na sa isang ama, ipadala mo yung sarili mong anak, iisa mong anak, para mamatay, no? Para ipako sa krus, mamatay, para doon sa mga makasalanan na tulad ko, ako, at tayong lahat. Grabe, no? If we can also, kung kaya lang natin, di ba? Everyday, i-meditate talaga yun. Grabe. Kaya ako, sobrang natatouch ako pag yung sa John 3:16, I meditate on that. Oh, grabe, no? Totoo, no? Binigay niya yung nag-iisa niyang anak. Out of love niya para sa atin. When we are still sinners, namatay si Jesus Christ for us para i-save tayo. Secondly, sabi pa sa 2 Corinthians, 7 verse 14. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Hintay lang tayo ng Panginoon din. Let's humble ourselves. Seek natin siya. He's a father to all of us. Diba? Hindi naman natitiis ng isang ama ang anak. Diba? Yes, may mga moments na talagang nadederail tayo. Siyempre, nasa fallen earth pa rin tayo, world pa rin tayo. Nagkakamali. Hindi naman sinabi na porkit Christian ka na, hindi ka na talaga, as in, wala ka na. Ang masama lang kapag inuulit-ulit mo pa rin. Diba? Pero siyempre, meron pa rin tayong talaga mga shortcomings. Oo, habang nandito tayo. Pero ang patuloy lang natin gagawin, we humble ourselves. We humble ourselves. Repent. Yeah, we all fall short of the glory of God. No? And seek Him. Like a father. Diba? Kaya sabi niya nga, ang gusto niya is heart of a child. Alam mo yun,
Mamaya, matakal ko yan. Yan, heart of a child. So ngayon, second, should be grateful. Gratefulness. Every single day. Sabi sa 1 Thessalonians 5 verses 16 to 18. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kahit anong nangyayari sa atin, let's give thanks. It's hard, no? Minsan, at times talaga. How can you rejoice kapag ikaw, grabe, baon ka sa utang? Naniningil from time to time. Tumatawag, may mga ganyan kang nare-receive. How can you rejoice? Knowing na ganito yung nangyayari sa family mo. How can you rejoice na yung sa trabaho mo ganito, yung boss mo and all? You can rejoice because you know na may grasya ang Panginoon. Na temporary lang yun. Na baka may matutunan ka dyan. Na baka it's part of the sanctification process. You can rejoice dahil hindi naman dyan nagtatapos ang lahat. You can rejoice dahil may Panginoon na pwede mong takbuhan. You can rejoice na there's a big God na pwede na that we can hold on to. We can rejoice dahil mas mataas ang Diyos kaysa sa amo mo. We can rejoice dahil generous ang Panginoon at kaya niyang ibigay ang lahat. Lahat-lahat sa'yo. Nabigay nga yung anak niya eh. Ano pa ba yung utang mo? We can rejoice kasi He is a great healer. Kahit ano pa yung sakit na nararamdaman mo ngayon, kahit ano pa yung sakit ng family member mo, we can rejoice dahil alam natin na meron tayong Panginoon which is a great healer. He can turn things around in just a snap. The reason why we could always have a grateful heart. Yung simple ang pagising natin, imagine mo, binigyan pa tayo ng Panginoon ng isa pang araw. Diba? Isn't it something na pwede na nating ipagpasalamat agad pagising natin? Kasi siya naman nagbigay sa atin ng buhay. Ibig sabihin may purpose ka pa. Kaya nabubuhay ka pa. Diba? Thirdly, full dependence. Ito yung sinasabi ko sa kanina. 'Di ba? Meron sa Bible, sabi niya, He wants a child heart. An example niya, yung mga bata. Bakit? Kasi ang mga bata, full dependent sa magulang. 'Di ba? Pag nagugutom sila, 'di ba? Pag iiyak, alam na ng magulang, ay baka nagugutom na. Inaantok, iiyak. Full dependent sa magulang. And that's our relationship. Yan yung gustong relationship ng Panginoon sa atin. Isa siyang ama sa bawat isa sa atin.